lumaki kang Katoliko, Opo, Tita Mel, saradong Katoliko. Katoliko. Yes po. Mula ng pagkabata mo hanggang sa ngayon, Katoliko ka pa rin. Yes po, Katoliko po ako. Ikaw, anong paniniwala mo sa faith healing at doon sa himalang nakakapagpagaling ng tao? Naniniwala po ako sa faith healing na mayroon pong himala na nakakapagpagaling sa mga sari-saring sakit po. Okay, naniniwala ka. Opo. Noon, hindi, bago ka nag-umpisang mag-faith healing, naniniwala ka ba noon? Opo. Bakit? Yun po yung na ano po sa panaginip ko na ipinagkaloob sa akin na lahat ng mga may nararamdaman ay napapagaling ko po. Paano? Paano yung panaginip mo na yun? Um, Nakita mo ba siya? Opo. Nakita mo ang Panginoon? Si Jesus? Nakita Opo. mo? Sa panaginip Yes mo? po. Ilang taong ka niyan? Nung Nas naginip ka? 30s po. 30s. Oh, okay. May edad ka na pala. Opo. Nung paano nangyari sa panaginip mo? Naalala mo pa ba yung Opo. panaginip mo? Nag-umpisa po ng panaginip ko is 3 months pa lang po yung tiyan ko na ibinuntis ko yung pangalawa kong anak. Tapos, doon ko po siya nakita at nakilala sa panaginip ko na nagpakilala siya na siya po ay si Jesus Nazareno. Ay, Jesus Nazareno? Opo. Okay. Nakasuot na Nazareno siya sa Opo, panaginip mo? nakatapis po siya ng Oo. violet at Oo. saka yung katawan niya po na parang, alam mo yung pinapawisan. Okay. Yun po. Oo. Tapos doon po sa panaginip po sa kanya is nandoon na po yung paraan ng panggamot ko, ipinagkaloob po sa akin kung paano ako manggamot. Tapos may isang area po doon sa panaginip ko na lahat po ng mga sikta is nandoon. So ako po doon ay pumasok po ako sa isang area na Katoliko. So ang sabi po ng pare, tumayo po tayo at magpuri sa Panginoon. So ako naman po ay tumayo. So habang kumakanta po kami ng papuri, napaganyan po ako sa langit. So may nakita po ako na paru-paro na pababa ng pababa. So yung focus ko po is nandoon na sa paru-paro. Yung paru-paro, yung katawan na yan, na paganyan na sa silangan, is yung katawan niya is si Jesus Nazareno na yung nakaganyan na may may kapa siya na kulay pula. So sabi ko sa paru-paro, sabi ko, si Papa Jesus. Sagot naman niya, oo, ako si Papa Jesus. Tapos dito na po siya sa silangan. Tapos ang niya, yung pakpak ng paru-paro is gaganyan din. Sabi niya sa akin, di ba gusto mo ang power and healing? Yun po ay inihip po yun sa akin ang 5 gift na binigay niya sa akin. Gift of knowledge, gift of speech, gift of tongue, and gift of power and healing. Tapos inihip niya po sa akin, yung hangin po yun ay bumilog po na sobrang bilis. Million miles po ang layo noon papunta po sa akin. Pagdating sa akin, Tita Mel, nalunok ko po yun. Gumising ako ng sobrang kaba ng dibdib ko na bakit nalunok ko. Ganun. Tapos yun, bigla ko pong ginising yung asawa ko na sabi ko, bakit pinanaginip na naman ako? Ano bang ibig sabihin nito? So napakalaking question mark po sa isip ko na malaki po ba yung nagawa kong kasalanan? Bakit? Nakita ko po sila sa panaginip. So sabi naman ng asawa ko, sabi niya, Ma, baka bunga lang ng yan. Sorry po. Bunga lang ng tulog mo yan. Sabi ko, hindi pa talagang totoo talaga. Nung kinabukasan paghapon, kasi nagpupunta po kami lagi sa simbahan ng mga anak ko kasi yun nga, asawa ko, kasama rin po kahit may na siya. Nagsisimba po kami sa simbahan, nagsisindi po ako ng kandila. Pag may pinanaginipan po ako ng mga ganyan, nagsisindi po ako ng kandila. So hindi lang isang panaginip yun? Marami po. Marami pareho ba? Marami, hindi po. Hindi, Oo, nagkakaiba-iba. Jesus Nazareno,
Oh. Mahal na Birhing Fatima, Our Lady Fatima, tapos yung Santo Niño na kulay pula. Bawat imahen po yun, may mga kwento. Iisa lang po yung way ng panggagamot ko. Mm-mm. Tapos, Tinuro sa'yo yon yung way. opo, tapos, Sino nagturo sa'yo? Si Jesus, dun opo. sa unang panaginip mo? Opo, isa po yun. Tapos, Oo. lahat po yun, isa lang po ang way ng panggagamot ko. Yun po ang tinuturo sa akin. Ano yung way na yun? Pwede bang malaman? Opo, hawak lang po ako ng rosary. Tapos nililihan ko lang po yung mga pasyente. Inaano? Nililihans. Lay hands. Lay hands po. Okay. Oo. Tapos pagdating ko sa simbahan, nagsindi po kami ng kandila. Tapos kinakausap ko po si God. Sabi ko kasi lahat ng mga ima, hindi ko po yun alam kung paano yung dasal nila. Sabi ko, Lord, kung may mga pagkukulang naman po ako na hindi ko naman po alam, sabi ko, kayo na po ang bahala. Idaan niyo po sa panaginip ko. Kasi sabi ko, gagawin ko naman po. Tsaka sabi ko, bakit palagi? Ang tanong ko, bakit palagi? So, nagtatanong naman po ako doon sa mga pare. Sabi naman po sa akin na, alam mo, Iha, sabi niya, maswerte ka sa maswerte kasi nakikita mo sila, nakakausap sa panaginip. Samantalang ako, sabi niya, kahit sabihin ko man na gusto kong panaginipan sila, hindi ko sila napapanaginipan. Yun po yung tapos yun. Paano naman tinanggap ng asawa mo yun? Nung una? Nung una po parang Nagdududa siya? baliwala lang po sa kanya yung mga baliwala. panggagamot ko. Pero nung sa katagalan, kasi nakikita niya naman po na marami na po akong napagaling, yun, tinanggap niya naman po. So, hindi naman to nakaapekto sa relasyon ninyong mag-asawa? Siguro naapektuhan na rin po minsan. Paano? Sa halip Bakit? na yung magpahinga na po kaming dalawa, hindi naman po maiwasan na minsan may tumatawag pa. So hindi ko po yun maiwasan na hindi ko sila pupuntahan. Talagang pupuntahan ko po sila. So, ito napapag-awayan ninyong mag-asawa yan? Opo. Yung naiistorbo ka pa kahit na Opo. wala na, gabi na, umaano ka pa, pumupunta ka pa. Ay, mga anak mo, ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Dalawa. Anong kanilang sinasabi tungkol dyan sa ginagawa mo pang faith healing? Sabi ng mga anak ko, okay lang naman kasi pinaliwanag ko naman po sa kanila na anak, isang biyaya naman din itong ipinagkaloob sa akin na makakatulong po ako sa mga taong nangangailangan. Naiintindihan naman po nila. Anong napapala mo dyan, Fe? Ano ba yung napapala mo? Binabayaran ka ba? May nagbibigay naman po ng donation, tapos karamihan po, hindi po ako Nagbibigay sila ng donation? Ano yun? Inihingi mo ba yun? Hindi po. Hindi po ako talaga nagtatanggap. Paano? Hindi Oo. po ako nagpapabayad. Hindi ka nagpapabayad. Anong ginagawa mo dun sa binibigay nila? Binibili ko po ng kandila, tapos sinisindi ko po sa simbahan. Yung baga, dinadasal ko po na yung tao na nagamot ko, na may tuloy-tuloy na po yung kagalingan nila. Yan po. Kwento mo nga sa amin yung ilan sa mga ginamot mo. Yung gumaling ba? Napagaling mo? Marami po. Marami. Yung Opo. mga tumatak sa utak mo, yung mga naaalala mo. Mayroon pong nakulam na matagal na rin po nilang dinadala. Galing na po sila sa doktor, so hindi po sila gumaling. Tapos yun nga, nalaman nila na may kakayahan ako. Minsan lang po, instant po. Instant po silang gumaling. Tapos mayroon na rin po. Nakulam, yung nakulam. Napagaling mo sa kulam. Opo. Tapos Ba't mayroon ano ba dati ang nangyayari sa kanya? pumayat ng pumayat. Oh. Tapos yung ubo, may masakit dito sa
balakang niya. Oo. Yun. Akala nila normal lang na ubo, dala na nga ng hilot-hilot, so wala pa rin talaga. Mayroon din pong 1 buwan na halos sa hospital, idadialyze na kinabukasan. Nung nalaman ko na nandoon yung kapatid niya sa hospital, yun po, instant po, tiningnan ko lang po yung kamay niya. Ay sabi ko sa kanya, hindi po para sa hospital o doktor yung kapatid mo. Pwede ba ilabas mo na lang? Nung paggagabi po noon, instant po gumaling yung kapatid niya. Tapos kinabukasan ng 6:00, ng madaling araw, nagbigay na ng result yung nurse. Sabi, magaling ka na po kuya, pwede ka nang umuwi. Ano sakit nun? Dinadialyze? Nagdadialysis? Dialysis po itong kinaumagahan na yun. So sa hindi kidney, po, oo. hindi na po siya na dialysis kasi gumaling na po Aba? siya. Malaking kaso yun. Opo. Yung ganong klase. Mayroon din po na 7 days na rin po na hindi na nakakadumi. Hinahawakan ko lang po yung tiyan niya. Mamaya-maya po, dumumi na po siya. Pero meron bang, nangyari ba sa yung pinagdudahan ka? Hindi po siguro, Tita Mel, maiwasan na mayroon pong nagdududa. Ano Oo. sabi nila? Hindi raw ako makapagpagaling or gano'n. Sabi ko naman sa kanila, okay lang. Sabi ko, diyan lang kayo. Sabi ko, kung kailangan nyo ako, nandito lang naman para sabi ko, makakatulong sa inyo. Gaano ka nakatagal ng gagamot nung may nangyari sa mister mo? 1 taon po. Matagal na Oo, rin. bago nangyari sa... Ano ba nangyari sa kanya? Yun po, hindi siya nakakalakad na dahil sumasakit na yung paa niya. Tapos umakyat po sa tuhod, umakyat na dito sa kamay. Puro sobrang kirot-kirot na. Tapos hanggang dito na po sa balikat. Yun, di ko na po halos, kumbaga, makakayanan dahil mataba pa po yung asawa ko dati. Pagka nakaganyan na po siya at saka yung kamay nakaganyan, hindi na po yun magalaw-galaw. So, Anong klaseng sakit yun? dinala po namin siya sa doktor. Ang sabi po ng doktor is chronic gouty arthritis po. Arthritis? Po. Hindi na gumagalaw? Na paralyzed? Opo, hindi na Ang po. buong katawan niya? Opo. May ganun pala yun? Arthritis? Humina ba ang pananampalataya mo nung mga panahon yun na nagkasakit ng gano'n ng asawa mo? Sinubukan mo ba siya pagalingin? Opo, Tita Mel, lahat po ng paraan ng panggagamot ko. Lahat po, halos, kumbaga, umiyak na po ako ng dugo. Para gumaling lang po yung asawa ko, pero hindi Anong na po umipik nararamdaman yung... mo diyan sa, alam mo na, yung dahil diyan sa sa pagkakasakit niya na hindi mo mapagaling. Naawa po ako. Sobrang sakit po sa nararamdaman ko kasi lahat naman ng paraan ginagawa ko sa kanya. Nilaga-lagaan ko rin po siya ng mga dahon, mga kahoy-kahoy, lahat So ng tinuloy herbal. mo pa rin Opo. kahit na Opo, lahat po ng paraan. Kasi nahirapan po akong makita yung asawa ko na yung kumbaga lahat ng galaw niya aray-aray. So, yun. Ginawa ko po ang lahat para gumaling lang po siya pero hindi gumagaling. hindi po eh. Talagang lumalala ba? Lumalala ano? Lumalala Dumami po. ng dumami yung ano niya, no? Ay, nako. So, ngayon, sa sitwasyon na yon, ano ang kondisyon niya? Sa asawa ko po, wala na po eh. Anong wala na? Wala nang ano? Kagalingan. Hindi na siya, Teka, pati anak mo daw na paralyzed? Opo. Ganon din ang sakit? Magkaiba, bigla lang po siyang hindi nakakalakad. So,
dinala ko po sa hospital. Ang sabi nga po, infection bacterial po sa lungs. Iba naman yung kanya. Opo. Kamusta na ngayon kayo ng anak mo ngayon? Yun. Ginamot mo rin yung anak mo? Opo. Oh, gumaling ba? Hindi din po silang Hindi dalawa. rin. Opo, kaya minsan natanong ko po kay God, bakit sa akin pa 'to nangyari? Na samantalang Ibang tao napapagaling ibang mo. tao napapagaling ko po sila instant. Bakit sa pamilya ko, Lord? Sabi ko, bakit Oo. hindi ko kaya? Ano ba yung mga pagkukulang ko? Na ganito yung nagiging buhay ko, dalawa na po sila. Oo. Ano sa tingin mo? Bakit? Bakit kaya? Sinubukan mo ba sabihin kay Lord na bawiin niyo na lang po yung binigay niyo sa aking di ba na Ano po, nasabi ko po sa Balik kanya na na, lang. Lord, pagalingin na lang yung anak kung at asawa hindi mo? naman po ito gumaling yung asawa ko at anak, kunin niyo na lang po. Hindi ko kailangang manggamot. Oo. Na samantalang ang mag-ama ko hindi ko kayang pagalingin. Oo. Tapos sa ibang tao ako doon, kumbaga 100% ako nandoon kaagad. Ako, napakahirap pala niyang sitwasyon mo. Ay, nako, Fe. Anong mensahe mo, Fe? Sa mga kababayan natin ngayong Semana Santa, kailangan, alam mo na, magnilay-nilay tayo. Ang masasabi ko po sa mga kababayan natin sa buong bansa, magnilay-nilay po tayo ngayong Semana Santa. Humingi po tayo ng kapatawaran kay God. At lagi tayong alalayan kahit saan man tayo. Magmahalan. Sana magkaunawaan at magkasundo ang buong bansa. Yan ang buong hiling ko. Oo. At ingat po tayong lahat. Teka muna, Fe, dun sa mga taong hindi naniniwala sa faith healing. Yung mayroon pong hindi naniniwala sa faith healing, ang masasabi ko lang po ay wag na po kayong masyadong kumbaga mataas ang pride ninyo dahil mayroon po tayo minsang karamdaman na hindi po gumagaling sa doktor. Kumbaga sa faith healing po kayo gagaling. Ako po ay talagang nag-o-offer po ako minsan ng lakas ko. Kasi nakikita ko po sa mga tao na mayroon po silang karamdaman na para po sa faith healing. Mayroon pong nararamdaman na matagal na hindi po, kumbaga hindi gumagaling sa doktor. Yun po. Nandito lang po ako na handang tumulong sa inyo. So, Fe, maraming salamat. At sana nga, dumating ang panahon na malaman mo kung ano ang mensahe ng Panginoon sa iyo. Yung totoong mensahe niya, kung bakit nagganyan ang sitwasyon mo, na nakapagpapagaling ka ng iba, pero nagdurusa ka naman sa iyong mag-ama, di ba? Opo. Sana nga, Sana po, ipakita sa iyo Tita ng Mel. Panginoon kung Opo. ano talaga ang Takdang- nais niyang misyon mo Opo. sa buhay mo. Thank you very Opo. much. ha? Salamat, Maraming Tita Mel. salamat. Marami Okay, pong maraming salamat.